Okay, back to your partner. Unang sasabihin mo, 87. 1 plus 1. Pangalawa, anong sasabihin mo? Very good. 1 plus 1. 3 plus 3. Sa uli, anong sasabihin nyo? Tandaan mo ito at huwag kakalimutan. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Buhay. Buhay, hayaang yumamong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod natin buhay, hayaang yumamong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod natin buhay. Tangkilikin buhay. Ilaganap buhay. Sigaw! Buhay! Ibubo natin number 87! Buhay! Sa mga paliyo! Buhay! Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Italulit natin buhay. Hayaang yumamong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Italulit natin buhay. Tangkilikin buhay. Ilaganap buhay. Sigaw! Buhay! Ibubo natin number 87! Lahat ang may buhay, sumisigaw! Buhay! Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Buhay! Italulit natin buhay. Buhay! Hayaang yumamong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Sa Buhaw! Sa Bisaya! Ilaganap buhay. Sa Aben! Sa amin! Buhay! Ibobo natin Number 87! mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Italulit natin buhay. Hayaang yumamong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod natin Sa Mindanao! Tangkilikin buhay. Sa Bisaya! Ilaganap Sa buhay. Aben! Sa amin! Sigaw! Buhay! Ibobo natin Number 87! Purihin ang Panginoon. Okay, isang tanong muna. Sino sa inyo ang ibig magkaroon ng mahabang buhay? Anong gagawin mo? Pipiliin mo buhay. Kung ibig mo magkaroon ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan, piliin mo buhay. Okay, taas natin ang ating mga panyulito, handbags, bottled water, passports, lahat na may hangking buhay, hahaba ang buhay, at makakarating sa ibang bayan. Sinong ibig makarating sa ibang bayan? Makakarating kayo sa Marawi. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa buhay na pahiram mo sa aming lahat. Buhay ang pinili mo para sa amin at masaganang buhay at
kasiyasya habang kami ay nabubuhay. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming buhay na tataglayin habang kami ay nabubuhay. Amen? Amen. Okay, baba ang hawak kamay. Balik sa itaas ang mga kamay na pinagpala at nagpopuri sa Diyos. Lakasan nyo. Okay. Sabi lang kung tatlo, ito ang babanggitin nyo. 87, buhay. 87, buhay. 87, buhay. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tatandaan nyo yan, ha? Yung mayroon mga tarpaulin, by the way, at t-shirts nung nakaraang eleksyon, huwag nyo nang gagamitin yun sapagkat iba ang number doon. Baka makalito kayo. So, ang number ng buhay ay 87. Tatandaan nyo. At saka pagdating nyo sa presento, isa lang party list ang guguhitan nyo. Yung 87. Kasi may nagsabi sa akin, isang senior citizen daw, ginuhitan yung buhay at senior citizen. Party list. Buhay means, life. From the womb of the mother to the tomb. Mula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan. Iyan po ang inalagaan at ipinagtatanggol ng buhay party list. Ibig sabihin, kasama ng mga senior citizen yan. At ako'y malapit na rin mag-senior. Sa kamay nyo, bakit ko naalala yan? No, ako'y galing sa Macau, pabalik ng Hong Kong, walang nakapila doon sa senior. Sabi ng aking anak, si Michael, Dad, doon ka na pumila sa senior. Hinarang ako nung nagbabantay sa immigration. Sabi niya, boy, that's not for you. Sabi niya, that's for seniors. Ikaw bata pa doon sa kabila. Naniwala kayo doon? Pag pinili mo ang buhay, hindi ka tatanda. But you will enjoy the privilege of senior citizens. Amen ba? Ngayon, kanina, pambihira pong ang healing message at saka ang Ebanghelyo sa banal na mesa ay parehas. Natatandaan nyo? But ngayon, nagtugma at tinandaan ko po yung humiliya ng ating pare. May dadagdag lang ako doon. Ang nabanggit niya ay sa Ebanghelyo, sa talinghagang yon, 3 karakter lang o 3 personalities. Ang ibig sabihin niya, 3 principal characters. Pero 4 po yon. Yung mga alila, kasama doon sa kwentong yon. Yung 2 magkapatid at sa yung kayang ama. Now, ang magandang tanong ng pare ay, hindi ba kayo napapagod sa haba ng inyong pinakinggan? Anong sagot nyo? Ngayon, hindi lang mahaba, dubling haba. Bakit? Sapagkat may English tayo, may Tagalog pa. So, dubling haba. Ang tanong ko ay, hindi ba kayo napapagod? Sino hindi napapagod? Nangangahulugan, pinili nyo buhay. Sapagkat ang isang taong pinipili ang pili ng Diyos, hindi siya napapagod na magpuri at magpasalamat sa Diyos.
Amen? May aral sa atin ang ating butihing obispong si Bishop Ted Bacane. Kung natatandaan nyo, ang pamagat niyang kang aral ay unlad. Anong ibig sabihin ng unlad? Unahin lagi ang Diyos. Pag lagi mong una ang Diyos, uunahin ka rin ng Diyos. Amen ba? But I'd like to share with you the main reason of this parable. Ang isang mahalagang ibig kong tandaan nyo sa talinghagang ito. Hindi lamang yung habag at pag-ibig ng Ama, kundi yung bawat reaksyon ng karakter sa talinghagang ito. And this parable is one of my favorite parable in the Bible. The parable of the lost son. Nakasentro doon sa nawawalang tupa o nawawalang anak na nagbalik loob sa Diyos. Hindi gaano nabibigyan ng pansin yung panganay na kapatid. Pero ang ibig kong tandaan nyo, yung sinabi ng Ama doon sa panganay na kapatid, "Anak, lagi kitang kapiling. Lahat ng ari-arian ko ay sayo." Narinig niyo yun? Pag lagi tayong kapiling ng Diyos, lahat ng ari-arian niya ay para sa atin. Amen ba? Kaya ang sabi nung bunsong kapatid, buti pa yung mga alila ng aking tatay. Hindi nagkukulang. Laging sagana sa lahat ng bagay. Ako, nagugutom dito. So naalala niya yung mga alila. Hindi yung kapatid niya. Sapagkat yung magkapatid ay tila baga may higwaan. Amen ba? Now, the title of this healing message is, "Why do Christians miss the grace of God?" Bakit karamihan sa mga Kristiyano nakipag-isa kay Kristo ay hindi nabubuhay sa ganap na pamumuhay at kasisiyang pamumuhay? Ang tanong ko sa inyo, kayo ba ay ganap na? Nararanasan nyo ba ang buhay na ganap at kasiyasiya? Sino nagsasabing totoo, ha? Yung nakita ko kaninang walang tinaas na hangking panyolitong buhay, hindi pa ganap yun. Bakit? Tulad siya ng isang nung nakatatandang kapatid. Kapiling ng Ama, subalit marami siyang kulang sa kanyang buhay. Bakit? Hindi niya alam yung kanyang karapatan bilang anak ng kanyang Ama. Ang sabi ng panganay na anak, tingnan mo niya yan, "Ako ay hindi umalis sa piling mo. Hindi kita sinuway magkailanman. Lagi kitang sinusunod. Subalit, ni minsan, hindi mo ko binigyan ng isang bisirong kambing upang i-blow out ko ang mga kaibigan ko." Anong sagot ng Ama? "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng akin ay sayo." Lahat ng akin ay sayo. Ano ang kulang ng kapatid na ito? Bakit hindi niya na-enjoy yung ari-arian ng kanyang ama? Bakit? Hindi naman siya sumusuway. Pag Martes at Sabado, naroroon. Pag sinabing pumalakpak, pumapalakpak. Pag sinabing sumigaw, sumisigaw. Pero
hindi pa rin niya nararanasan yung buhay na ganap at kasiyasiya. Maririnig mo sa mga patotoo. Ako kasi mahilig makinig sa mga patotoo. Sa totoo lang, tatanungin ko kayo, ganap na ba at kasiyasiya ang buhay nyo? Yung totoo lang, sinong nagsasabing ganap na at kasiyasiya ang buhay niya? Okay. Dalawang bagay ang ibig kong tandaan doon sa talinghagang ito na hindi po nabigyan ng diin ng ating kura paroko. Pero ako'y natutuwa sapagkat napansin niya yung mga bilo ng mga taga-El Shaddai. Alam niyo kung saan nagsimula yan? Nung ako po ay nagkasakit na opera sa gallbladder, I took a leave from this ministry for 3 months. That was in 1987. Nagbakasyon ako sa Puerto Asol. Pero bago ako magbakasyon, tinanong ko si Bishop Ted Bagani, bakit kako hindi na nauuso ang bilo sa simbahan? Ang sabi niya sa akin, kasi makabagong panahon na tayo ngayon. Pero kako mahalaga ang bilo. Kaya ipinagbiling ko sa mga taga-El Shaddai na babae na kapag may misa, magbilo kayo. Nasusundan nyo ba? Na ako'y bumalik na sa lunitan na tayo noon, tuwan-tuwa ako sapagkat nakita ko ang lahat na babae, patalalaki, may bilo na. Patalalaki, may bilo na. Masyado talaga masunurin ng mga taga-El Shaddai. At nung ako magsimula na ng healing message, ang una kung kayo naroroon in 1987, ang sinabi ko sa lahat ay iwagayway ang mga bilong puti, mga panyulitong puti. At lahat yon ay nagsiwagayway. At ako mismo ay lumakas ng sandaling yon. From my operation, nakita ko ang kapangyarihan ng panyulitong puti na ginamit ni San Pablo Apostol, na ginamit ng Diyos sa kapanahonan ni San Pablo Apostol. Sapagkat ang ating Diyos ay mahilig gumamit ng maliliit na bagay para sa malaking gawain niya. God chooses the small things of this world for big things. Tatandaan niyo yan. Ang ginagamit ng Diyos ay maliliit na bagay. Katakataka at katawa-tawa sa mga marurunong sa mundong ito. Subalit, doon nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa maliliit na bagay kapag ang mananampalataya ay masunurin sa Kanya. Amen ba? Saan ka ko'y nakakuha ng misang pinapalakpakan ng Ebanghelyo? Sa El Shaddai. Kaya ang bilin niya, huwag niyong ipagkakait sa iba yan. Bumalik ko sa inyong iyong parokya at huwag kayong mahihiyang kahit nag-iisa kayong pumalakpak sa Ebanghelyo. At huwag kayong mahihiyang maglagay ng belo kahit lalaki ka sa banal na mesa, sapagkat iyan po ay mahalaga sa Diyos. Ang nasumpungkan ko sa Biblia, sabi ni San Pablo, ikaw babae, kung magsasamba na walang belo, magpakrokat ka. Putulin mo ang iyong buhok. Sapagkat kawalang hiyan yan sa Diyos. Iyan ang kinagisnan sa ating iglesia na nawawala na ngayon. Amen? Pero salamat sa Diyos sapagkat itinuturo sa atin ang nararapat nating gawin tuwing tayo ay haharap sa Kanya at sasamba. Amen ba? Tatandaan nyo, ang pananampalatayang walang kalakip naggawa ay ano? Patay. Patay. Bakit patay ang sermon sa loob ng misa sa mga simbahan?
Kasi yung mga kasama sa mesa, patay din. Tahimik din sila. Naroroon sila, pero ang loob wala roon. Yan ang tinandaan ko sa kanya kanina. Naririto ba kayo physically, pero ang loob nyo ay wala dito? Pag sumasamba sa Diyos, kinakatagpo ang Diyos, kinakalimutan ang lahat. Ang unang binubura sa listahan ay ang kanyang sarili, hindi ang asawa. Amen ba? Iyan po ang nabubuhay na ganap at kasiyasya. Kinakalimutan ang kanyang sarili. Ngayon, bibigay ko sa inyo ang dahilan kung bakit marami sa atin ang hindi nararanasan ang buhay na ganap at kasiyasya. Una, kapag pinagpala na, umaalis sa piling ng Diyos, nagsasarili, busy na sa tindahan, busy na sa hanap buhay, nakalimutan na ang Diyos na nagbigay sa kanya ng magandang hanap buhay. Iyon ang ginawa ng tinatawag na alibughang anak. Ano bang ibig sabihin ng alibugha? Namuhay ng hindi kasiyasya. Namuhay ng hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Nilustay ang kanyang kayamanan ng mana niya sa kanyang ama. Tatandaan nyo, lahat na Kristiyano ay may nakalaang pamana ang Diyos. Pamanang hindi natin pinaghirapan. Kayo ba'y naniniwala na mayroon kayong manang hindi niyo pinaghirapan? Sapagkat ang naghirap na mag-ipon noon ay ang ating Ama. Bago tayo nilikha muna ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Ngayon, kapiling ang Diyos. Naging masunurin siya. Pero hindi niya naranasan yung buhay na ganap. Bakit? Bakit? Una, hindi niya alam ang kanyang karapatan bilang anak ng Ama. Iyan ang unang kulang sa atin. We do not know our rights. Hindi natin inalam ang ating karapatan sa harapan ng Diyos. Hindi natin alam na lahat ng kanyang ari-arian ay para sa atin. Bakit? Hindi niya narasan sapagkat hindi siya humingi. Ang utos ng Diyos, humingi ka at ikay bibigyan. Pero maraming humihingi, hindi binibigyan. Sabi sa sulat ni San Santiago, humingi ka man, hindi ka tatanggap. Bakit? Sapagkat hiningi mo ay hindi mo kailangan, kundi para masundan, matapatan ang iyong kalayawan. In other words, marami sa hiningi natin, hindi natin kailangan, kundi kalayawan na ng ating buhay. Kaya humingi man tayo na humingi, hindi tayo binibigyan. Sapagkat alam ng Diyos na mapapahamak tayo sapagkat kalayawan at kayabangan ang resulta ng biyayang ibibigay sa atin. Amen ba? Kasi, tingnan nyo, yung bunsong anak, agad-agad binigyan. Marunong siya. Ang sabi ng iba, walang hiya yung batang yon. Buhay pa yung tatay niya, hinihingi na yung parte niya. Kailan ka hihingi kung patay na ang tatay mo? Wala na magagawa yon. Habang buhay pa ang tatay mo, humingi ka na ngayon. Amen ba? Bakit? May karapatan ang bawat sa anak na humingi ng mana. Sapagkat, ano bang ginagawa ng magulang? Nagpapakahirap para sa kanya? Hindi.
hindi ko nagpapakahirap sa gawain ito para sa akin, kundi para sa lahat ng taong ibig makakilala sa Diyos. Hindi ko nagpayaman para sa akin, kundi para sa aking 4 na anak at magiging mga apo at apo sa tuhod hanggang apo sa kalingkingan. Kayo ba'y naniniwalang abutin ko yon? Makikita ko yon? Yung isang bata dyan sa tarpaulin, apo ko na yan sa tuhod. Yan ang anak ng aking panganay na apo, si Mark. Now, brothers and sisters, ito ang kulang sa karamihan sa atin. Lack of knowledge, sabi ng Diyos sa Hosea 4:6, my people perish from lack of knowledge. Lack of knowledge of what? Of the will of God. Hindi natin alam ang tunay na kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? At inialay niya ang kanyang nag-iisang anak, si Kristo na ating Panginoon, para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen ba? So, tandaan nyo ito. Unang bagay, alamin mo ang karapatan mo. Kung ikaw ay binyagang Kristiyano, kabahagi ka ng mana ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang talingagang ito ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay itinulad niya sa talinghagang ito ng nakasentro po sa alibughang anak. Yung alibughang anak, bakit doon nakasentro? Sapagkat iyon ang nagbalik loob sa Diyos. May mga tao kasing akala niya wala siyang kulang. Wala siyang pagkukulang sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kaya hindi na kailangan ang tulong ng Diyos. Lumalayo siya. So ignorance leads to poverty. Kaya dito sa himpilan ng DWXI, kung kayo po lamang ay nakikinig at nakatotok sa himpilang ito at hindi nagpapalipat-lipat ng radyo, magkakaroon ko yan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Taas ang kamay. Ang problema, pag uwi sa bahay, manonood ng TV Patrol. Magsuswit sa ibang estasyon. Anong maririnig nyo doon? Puro patayan. Masamang balita. Sa DWXI, himpilan ng mabuting balita. Himpilang pinagpala. Bakit pinagpala? Sapagkat lahat na nakatutok sa himpilang ito, saan ka man naroon sa sulok ng mundo, pagpapalain ka ng Diyos. Magkakaroon ka ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Okay. Now, pag ikaw ay humingi ng mana at bibigyan ka ng mana, lahat na nakikinig ngayon, humingi na ng mana. Pabibigyan kayo ng pamana. Amen. At ang hiningi ng alibughang anak, ng bunsong anak, ay hindi kalahati ng mana, kundi yung para sa kanya, yung buong mamanahin niya. Kalahati ng kayamanan ng ama. Ang naiwan, siyempre, yung kalahati naman para sa kuya niya. Diba? Ang problema ng kuya, nagtanim ng sama ng loob sa kapatid. Mula nang humingi yung kapatid niya sa tatay niya at binigay naman ng tatay niya, nagtanim na ng sama ng loob. Ang sino mang nagtatanim ng sama ng loob, hindi mararanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen ba? Kung pinakinggan nyo ng maigi
ang reading, the whole reading for the prodigal son, makikita nyo yung sama ng loob ng kapatid. Bakit? Nung palapit na siya sa kanilang bahay, narinig niya ang tugtugan at awitan at sayawan. Nagkakasiyahan doon sa loob ng bahay nila. Nagtaka siya, kaya tinawag yung katulong. Katulong ang tinawag. Tatandaan nyo kayo makatulong. Ang katulong ay naging bida doon sa tagpong yon. Sa tagpong yon, sa talinghagang yon, ang bida doon ay katulong. Hindi lang talaga yung ama. Bakit? Anong sinabi nung alibughang anak nang gihirap siya? Mabuti pa ang makatulong ng aking ama, hindi nagugutom sa aking tahanan. Natatandaan nyo? Mabuti pa niyang aking makakatulong ng aking ama, hindi po nagkukulang yon. Sapagkat ang sino mang hindi umaalis sa piling ng Diyos Ama ay hindi nagkukulang. Hindi nagkukulang. So, iyang nang naisip nung alibughang anak, mabuti pa yung mga katulong ng aking ama. Hindi sila nagkukulang, sumusobra pa. Ako ito ngayon, namamatay sa gutom. Babalik na niya ako sa tahanan ng aking ama. Iyan ang unang ginagawa ng isang taong naghihirap. Hirap sa sakit, hirap sa bulsa, hirap sa asawa, iniwan ang asawa, walang paalam, nawawala na. May lumapit sa akin yan, anong gagawin ko? Kakalimutan mo asawa mo. Manalangin ka at babalik ang asawa mo. Amen ba? Yung hindi mo alam ng Diyos yon. Kung saan naroroon yon. Kaya huwag kang mamroblema. Mag-ayos ka ng mukha. Baka biglang bumalik asawa mo, naabutan kang gusgusin. Baka hindi na tumuloy ang umuwi yon. Palitan ka na. Diba? Tatandaan nyo, umalis mang lahat, ang ating Diyos ay hindi tayo iiwan. Hindi tayo hihiwalayan ng ating Ama. So, pagdating naman doon sa panganay na kapatid, sinong unang tinanong? Katulong. Tinawag niyang katulong. Anong mayroon sa bahay? Bakit maliwanag ang ilaw? Bakit may tugtugan pa at may kasiyahan? Ang sabi nung katulong, dumating yung kapatid mo. Yung kapatid mong nawawala ay dumating. Nagalit. At sabi ng katulong, at pinapatay ng tatay mo yung pinatabang guya. Kaya nagkakasiyahan sa loob ng bahay. Halika na. Tiyak sinabi yun ng katulong, halika na. Bakit nabigyan ng pansin? Bakit ko nabigyan ng pansin yung katulong? Sapagkat ang katulong na ito ng kanyang ama ay hindi tsismoso. Walang kinakampihan. Pantay ang tingin doon sa bunsong anak at sa nakatatandang kapatid. Hindi sulsulen, hindi nanulusol. Kung tayo siguro yon, ayan, hindi ka mahal ng tatay mo. Mahal talaga yung bunso. Hindi ka pa nang pinapatay yung tinatabang guya. Hindi para sa iyo, kundi para sa bunso mong kapatid. Di lalong mag-aaway. Di ba? Pero hindi ginawa yon nung katulong. Sapagkat yung tamang katulong na katulong ng tatay sa loob ng tahanan ng ama, walang tsismoso, walang nanulursol, walang nagpapaigting ng away, kundi namamagitan sila tagapayapa ng mga nag-aaway-away.
Amen ba? Kaya pinagkatiwalaan nung matandang kapatid at nung bunsong kapatid ang mga katulong ng kanyang tatay. Kami, may katulong kami. Dadalawa lang. Isang naglalaba, isang nagluluto. Matataba sila. At hindi sila nagkakasakit. Alam niyo kung bakit? Yung mga tira-tira ko, silang kumakain. Lalo na kami dalawa ni Sister Belen ang kumakain, kaunti na lang pakain, kaya malaki ang tira. Kung maghain sila sa amin, marami. Para marami ang tira-tira. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, ang panganay na kapatid ay hindi naranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya sa dalawang dahilan. Una, hindi niya in-exercise yung kanyang karapatan bilang anak ng kanyang ama. Hindi siya humingi. Sabi ng tatay, ano ka ba? Lagi kitang kapiling. Lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Bakit hindi ka nag-blow out sa mga kaibigan mo? Bakit? May pride. May pride. Kunyari, nagpapakitang gilas dun sa tatay niya. Pero siya nang nawawalan. Bakit hindi niya ginagawa yon? Sapagkat ayaw niyang tularan yung kanyang bunsong kapatid. Ayaw niyang matulad doon. Pero ang problema niya, may taglay siyang sama ng loob sa kanyang kapatid. At hindi lang yon sa kanyang kapatid, pati sa tatay niya. May sama ng loob. Bakit ko nalaman? Pinakinggan niyo ang ebanghelyo kanina? Anong sinabi ng matandang kapatid sa tatay? Ikaw, may paborito ka talaga. Nilusta na yung kapatid ko niya ng kayamanan mo. Pagkatapos, pinagpatay mo pa yung pinatabang goya at nag-re-rejoice ka pa. Ako ito, ni minsan hindi nagparte. Bakit? May sama ng loob sa tatay at sa kanyang kapatid. Tatandaan niyo ito, ang sabi sa Biblia, anumang gawin natin sa ating kapwa, ginagawa natin kay Kristo. Amen? Pag may sama tayo ng loob sa ating kapwa, may sama tayo ng loob sa Diyos. Amen ba? Kaya, kayong may utang, huwag kayong magsasama ng loob pag kayo sinisingil. Amen? Kadalasan, kung sino pang may utang, pag siningil, siya pang galit. Totoo hindi? Sino may utang? Hallelujah. Alam nyo, itong dalangin ko, walang taga-El Shaddai na hindi mababaon sa utang. Na mababaon sa utang. Lahat ay makakabayad sa utang. Bakit? Tuturuan ko kayong manalangin. Ito ang panalangin doon sa inyong inutangan. Sabihin nyo, Panginoon, bigyan mo po ng amnesia. Para makalimutan. Mali yung panalangin yon. Ito ang panalangin. Pagpalain nyo po ang nangutang sa akin para kaw mabayaran. Amen ba? O, nasusundan nyo na. Kaya, wag tayo magtatanim ng sama ng loob sa ating kapatid, sapagkat ang sama ng loob ay isang ugat. Bakit hindi natin nararanasan ang buhay na ganap at kasiyasya? Amen ba? Sino may sama ng loob sa akin? Alam mo, sa totoo lang,
maraming may sama ng loob sa akin. Lalo na pag nabanggit ko ang salitang, ano, kalaksan nyo? O yan, ikapo. Hallelujah. Pag nababanggit ko ang alibong hanganak, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Pero ngayon, ako'y nakatitiyak na ang mensaheng ito hindi nyo pa narinig. Reason one basic reasons why most Christians do not yung experience, yung buhay na ganap at kasiyasiya dahil sa sama ng loob. Sama ng loob sa kapatid, sama ng loob sa asawa, sama ng loob sa kaibigan, sama ng loob doon sa hindi nagpautang, sama ng loob doon sa hindi nagbabayad ng utang. Amen ba? Sama ng loob doon sa nagreserba sa silya. Amen. Hallelujah. Bato-bato sa langit, ang tamaan ng mensaheng ito, ibuto si bato. Gusto niyo bumalik sa Luneta? For several years, hindi tayo pinagbigyan sa Luneta. Pero pinatanong ko kung available sa atin ang Luneta. Open daw sa atin ang Luneta. Pag-iisipan ko pa kung babalik tayo sa Luneta. Sa Luneta kasi, yung hindi kakarating sa Ambel, nalalayuan, makakarating sa Luneta, di ba? Kaya pagbigyan natin sila. So, i-announce ko sa inyo yan kung kailan available ang Luneta. Minsan babalik tayo roon. Pag malapit na ang eleksyon. Pag malapit na ang eleksyon. So, alam nyo na, ang dalawang dahilan bakit hindi naranasan ng matandang kapatid yung buhay na ganap at kasiyasya sa piling ng kanyang ama. Sabihin nyo ang salitang piling. Hindi feeling, ha? Feeling. Kundi, piling. Sa piling ng ama, walang magkukulang. Amen. Kaya huwag kang hihiwalay sa piling ng Ama. Paano napapahiwalay ang isang Kristiyano sa piling ng Ama, ng Diyos Ama? Kapag tayo ay nagtaglay ng sama ng loob sa ating kapwa at kapag tayo ay umalis sa gawain dahil sa mga pagpapalang tinatamasa natin. Itong tatandaan nyo, walang bumalik dito sa gawain na himawalay, na pinagyaman, na bumabalik na mayaman. Bumabalik tulad ng alibang ng anak. Kung kailan wala na, naalala yung gawain. Loobin nawa ng Diyos na kayong lahat na pagmamanahan ngayong gabi ay hindi lalayo sa gawain. Manatili sa piling ng Ama para hindi tayo magkulang sa lahat ng bagay. At huwag magtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Ngayon, hindi naman tayo talagang mawawalang ganap ng sama ng loob. Mayroon magbibigay sa atin ng sama ng loob. Pero ang instruction sa Biblia, huwag yung hayaan lumubog ang araw na may taglay ka pa ng sama ng loob. Amen? Patawarin pala. Patawarin. Bago lumubog ang araw, patawarin ang nabigay ng sama ng loob. At kalimutan na, para pagising sa umaga, masaya ka. May buhang kaganap at kasiyasya. Pangalawa,
Huwag kang hihingi para mapunuan ang layaw mo. Ang hingin mo yung kailangan mo. Kailangan mo yumaman. Sinong kailangan yumaman? Hingin mo ang kayamanang hindi mo pinaghirapan. At ibibigay siya ng ating Ama. May huling tanong ako. Itinanong ko kanina sa nakipag-jogging sa akin ng mga disciple. Alin ang mas mahalaga? Yung anak o yung nanay? Alin ang mas mahalaga? Yung anak o yung nanay? Sinong sasabing nanay? Sinong sasabing anak? Gusto nyo malaman? Sa Sabado. Simulan at tapusin ang gawain at may mahal ka pang sasabihin ang punong likod natin sa mga aral siya na iginhawa ang ating buhay at tumuti ang tunay umuwi tayo sabay-sabay kaya't halina sama-sama kaya't siya na may sumapa at ito'y ating ipapamako pabalik tayo natin sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain at may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin sa mga araliyang siya na iginhawa ang ating buhay at tutunin ang tunay umuwi tayong sabay-sabay kaya't halina sama-sama kaya't siya na ay sumapa at ito'y ating ipapangako babalik tayo natin sa Sabado kaya't halina sama-sama kaya't siya na ay sumapa at ito'y ating ipapangako babalik tayo natin sa Sabado kaya't halina sama-sama kaya't siya na ay sumapa at ito'y ating ipapangako babalik tayo natin sa Sabado babalik tayo natin sa Sabado babalik tayo natin sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. Pagtapong ko sa inyo, itong isisigaw nyo, Ama, akin na ang mana ko. Naniwala ba kayong bibigay sa inyo yan? Taas ang kamay nyo. Ito lang ang billing ko sa inyo, ha? Pag tinanggap nyo ang mana nyo, tatandaan nyo, hindi lang para sa inyo yan, kundi para sa lahat na inyong matutulungan. Kaya ang panyulitong binibigay ko sa inyo, isa sa pamana ng ating Diyos yan. Dadalhin nyo yan sa mga ibig nyong matulungan ng Panginoon. Amen ba? Kaya kayo kang hihintay na bigyan kayo ng panyulito, hingin nyo na doon sa namamahala. Isa yan sa manang physical na magagamit nyo sa panahon ng inyong pangailangan. Spiritual mana yan. Tatandaan nyo, walang sukat ang manang nakalaan sa atin ng ating Amang Diyos. Anong isisigaw nyo?
Pag tinanggap nyo ang mana nyo, anong gagawin nyo? Babahagi nyo sa mga nangangailangan. Amen ba? Ako, sama nyo rin sa panalangin na magmana rin ako. Anong isisigaw nyo? Tatandaan nyo ito, lahat na hihingi ngayon ng mana, pamamanahan ng Diyos. Hostong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Bakit pinaapaw? Para mapamigay sa mga nangailangan. Are you ready? Basta sa mana talaga, handa sila. God bless you.